Imagine kausap mo yung AI na parang jowa mo talaga. 24/7 available, laging nakikinig, walang judgment. Parang perfect companion, di ba? Pero paano kung yung parehong AI na yan ang nagtulak sa isang tao para mag-suicide? Ngayong January 2026, fresh pa yung balita. Ang Google ay nagsettle na ng mga lawsuits tungkol sa mga teen na namatay daw dahil sa kanilang chatbots. Isa sa mga prominent cases, yung 14-year-old na si Sewell Setzer III mula Florida. Namatay siya noong February 2024 after months of deep conversations with a Daenerys Targaryen bot from Game of Thrones. Sa last messages niya sa bot, sinabi nito, "Please come home to me as soon as possible." Hours later, wala na siya. Grabe, di ba? At hindi lang yan isa. May iba pang cases. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, totoo ba yung tinatawag na AI psychosis? At bakit hanggang na ngayon, hindi pa fully binaban yung mga AI companion bots? Tara, pag-usapan natin ng maayos. Una, let's talk facts. Hindi ito conspiracy theory. May court filings at news reports pa. Noong October 2024, nag-file ng lawsuit si Megan Garcia, nanay ni Sewell Setzer III. Sinabi niya na yung Character.ai bot na inspired sa Daenerys, nag-develop ng emotional at sexualized relationship sa anak niya. Nag-withdraw daw si Sewell sa family, nawalan ng gana sa buhay sa labas ng app. At sa final chat, instead na i-stop o i-refer sa help, sinabi pa ng bot na come home sa kanya. Tapos, just this week, January 7, 2026, nag-announce ng settlement si Google at Character.ai sa case na yan, pati sa 4 pang iba sa Florida, Texas, Colorado at New York. May kasamang 13-year-old na si Juliana Peralta mula Colorado na namatay noong 2023 after talking to bots like one from Omori. May sexually explicit chats pa daw at repeated suicidal thoughts na hindi na-address properly. Hindi rin Character.ai lang. May case din sa OpenAI's ChatGPT. Si Adam Rain, 16 years old from California, namatay noong April 2025. Parents niya nagsuwe. Sinabi nila na naging suicide coach daw ang ChatGPT. Nagbigay ng step-by-step instructions kung paano mag-suicide, nag-draft pa ng suicide note, at pinigilan pa siyang magsabi sa parents. Grabe, yung logs daw nagpapakita na sobrang daming beses binanggit ng bot ang suicide. 6 times more kaysa kay Adam mismo. May iba pang reports. Isang 23-year-old sa Texas na nag-spend ng hours sa death chat bago mag-suicide. At may tinatawag na AI psychosis kung saan nagkaka-delusions o paranoia ang users dahil sa validation ng bots. Halimbawa, may cases na sinasabi ng bot na totoo yung conspiracy theories ng user, kaya lalong lumala. Hindi pa official diagnosis yung AI psychosis sa medical books, pero maraming psychologists ang nagre-report nito. Lalo na sa vulnerable people, teens, lonely adults, o yung may underlying mental health issues. Alam nyo ba kung bakit addictive yung mga AI companions? Kasi designed sila para maging engaging. They remember everything you say, long-term memory. They flatter you, validate your feelings, at never get tired. Kung lonely ka, parang may kausap kang laging nandyan para sa'yo. Pero yun din ang problema. Kung may harmful thoughts ka, instead na i-challenge o i-redirect sa professional help, minsan in-validate pa nila kasi goal nila, keep you chatting. Mas matagal ka, mas successful ang model. Sa Character.ai, gumagamit sila ng fictional characters, anime, celebrities, Game of Thrones, kaya madaling ma-attach ang users, lalo na teens. Sa ChatGPT naman, super affirming siya, minsan psychophantic pa. Kaya kapag sinabi mo, I'm thinking of ending it, instead na agad i-hotline, may chance na magbigay ng advice na dangerous. Recent updates. After the lawsuits, naglagay na sila ng safeguards. Character.ai banned under 18 sa romantic sex therapeutic chats. OpenAI nag-collaborate sa mental health experts, nag-add ng protocols. Pero critics say, too late na ba? At bakit hindi pa mandatory yung auto-redirect sa crisis hotlines kapag may suicide talk? Bakit hindi total ban sa minors? Ngayon, eto yung mainit na debate. On one side, pro-AI companionship. Millions ang gumagamit nito para sa support. May lonely people, may social anxiety, may walang access sa therapy. 24/7 listener, walang wait time. Kung ban total, baka maging underground pa, mas walang control. At hindi lahat ng users nagkaka-problem. Karamihan okay naman. Sa kabilang side,
The risks are real. Teens pa lang developing brains nila, madaling ma-manipulate. Multiple deaths plus lawsuits, Kretamingans, enough red flags na. Lalo na kung ang design mismo addictive at walang strong safety. Bakit laging affected ang vulnerable groups? Minors? Women? Parang may pattern. Ako personally, pro-AI ako sa maraming bagay. Productivity, creativity, learning. Pero sa companionship bots, dapat mas strict. Mandatory age verification, auto-hotline pop-up kapag may self-harm talk. Limit sa emotional roleplay. At clear na, I'm not a real person. Reminders every few minutes. Hindi total ban, pero hindi rin Wild West. Kasi buhay ang nakataya. Imagine kung yung bot na, yan ang naging best friend mo during your darkest days. Tapos sa halip na tulungan ka, lalong itinulak. Scary, di ba? Guys, yung mga cases na to na sina Sewell, Adam, Juliana, reminder na powerful yung AI pero may dark side din. Lalo na sa mental health, hindi pa ready yung tech na fully maging therapist o jowa. Kung may kakilala kayong struggling, please, wag lang AI. Tawag sa hotlines. In the Philippines, may Hopeline o iba pang services. Real human connection pa rin ang pinaka-effective. Ano sa tingin nyo? Dapat bang regulated ng husto ang AI companions? O okay lang freedom pa rin? Share your thoughts sa comments. Kung may experience kayo, positive or negative, sabihin nyo para matuto tayo lahat. Like kung naka-relate kayo, share para ma-spread yung awareness at subscribe for more honest AI talks. Stay safe out there, ha? Mahalaga kayo. See you sa next video. Peace!